Ako nga po pala si Golem at ito po ang aking kwento. Ako po ay isang batang nerdo. Yun po bang may malaking salamin at lampa. Hindi nakikisalamuha sa ibang tao at tahimik lang. Laging nasa isang sulok at takot mabudi. Kabaliktaran naman po sa kapatid ko. Ang kapatid ko po ay napakatapang at mainitin ang ulo. Hindi tumatakbo sa away. Kaya lagi siyang nasasabon sa bahay. Pero kung anong tapang ng kapatid ko sa labas ay swail naman sa aming mga magulang. Pero sobrang bait po nito sa akin. Kaya kahit lalampalampa ako sa school ay walang nangahas na paglaruan ako. Dahil takot sila sa kapatid ko. Isang hapon, nang matapos ng klase at uwian na, nagulat ako sa sigaw ng mga kapwa ko estudyante at mga teachers. Nanginginig akong lumapit sa kumpulan ng mga tao. Pilit hinahawi ng mga tanod ang nagtatraffic ng lugar. Nakita ko ang putol na paa ng estudyante at lumakas ang kaba sa aking dibdib dahil ang suot na sapatos ng putol na paa ay ang paboritong sapatos ng kapatid ko. Kaya mabilis kong hinanap ang katawan ng putol na paa at hindi nga ako nagkamali. Kahit wasak at nagkalat sa kalsada ang utak at parang napisang pakwan ng ulo nito, ay nakilala ko pa rin ang kapatid ko. Tumakbo ako palapit sa kapatid ko na nadadaanan pa ng truck ng bakal habang umaagos pa ang dugo nito sa lumuwa niyang mga mata. Pinigilan ako ng mga tanod na makalapit. Patuloy ako sa aking pagsigaw na kapatid ko yan, kapatid ko siya. Pero hindi sila nakikinig. Hanggang sa dumating na ang pulis at ambulansya. At doon pa lang nila ako pinansin. Wala na akong nagawa kundi umiyak ng umiyak at hinatid na nila ako sa bahay. At sila na rin ang nagbalita sa malagim na sinapit ng kapatid ko. Kitang-kita ko ang mukha ng mga walang kwentang magulang ko na parang wala lang sa kanila ang sinapit ng kapatid ko. Nagkatinginan pa ang dalawang pulis nang magsalita ang tatay ko. Wala ba kaming makukuhang danyos? Maging ako ay nasuka sa asal ng magulang ko. Muntik pa akong mapamura sa galit. Pero sumagot ang pulis na meron daw matatanggap ang magulang ko sa kumpanya ng truck na nakabangga sa kapatid ko. Bahagya pang napangiti ang mga walang pusong magulang ko sa kanilang narinig. Habang ang kapatid ko naman ay naghihintay sa funeraria na kunin namin ito. Nang makaalis ang mga pulis, ay balik na naman ng mga magulang ko sa pag-inom at palihim na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Gusto ko man sabihin na puntahan namin ang bangkay ng kapatid ko ay labis ang takot ko dahil sa mabilis mag-init ang ulo nila. Konting hindi nila gusto ay bugbog at kahit saan kabuti ng kanilang pananakit. Kaya umakyat na lang ako sa kwarto kung saan kami natutulog ng kapatid ko. Nang nasa kwarto na ako, nagpalit ako ng damit at nahiga. Patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko sa aking mga mata. Wala na ang kapatid ko. Wala na akong kakampi. Wala na akong kausap. Wala na ang nakakaintindi sa akin. Wala na ang nagpapasaya sa akin. Sinasabi ko ang mga salitang iyon habang pinupunasan ko ang luha ko. Huwag kang malungkot, nandito pa ako, hinding-hindi kita iiwan. Isang malamig na boses ang narinig ko. At nang bumaling ang tingin ko sa paanan ko, nakita ko ang kapatid ko. At nakitang wasak pa rin ang ulo nito. Nakaluwa ang mga mata, bali ang braso at punong-puno ng dugo ang mukha nito. Halos idiin ko sa higaan ng katawan ko nang dahan-dahang lumapit ito sa akin. Napansin ko na hindi ito naglalakad at lumulutang lang ito. Nang nasa tapat ko na ito, ay halos maihina ako sa takot. Nang dahan-dahang igalaw ang nabali niyang kamay at braso. Rinig na rinig ko ang pagtunog ng mga nabaling buto nito. Hinaplos ng kapatid ko ang ulo ko, tulad ng lagi niyang ginagawa noong buhay pa ito. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Mahal kita. Kahit ganon ang itsura ng kapatid ko, nabawasan naman ang takot ko. Dahil nang haplusin niya ang ulo ko,
damang-dama ko pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Mag-isa na lang ako, natatakot ako. Nangingiyak na sabi ko sa kapatid ko. Huwag kang matakot, dahil nandito lang ako. Sila ang matakot dahil ako ang gaganti kapag sinaktan ka nila. Talaga? Magagawa mo ba yun, kuya? Biglang bumukas ang pinto at nakita ko ang tatay kong namimilog ang mga mata dahil sa epekto ng droga. At mabilis nitong hinawakan ng tenga ko at hinila. Anong tinatanga-tanga mo dito sa kwarto? Hugasan mo ang mga pinggan. Mula ngayon, ikaw nang magsisilbi sa amin ng nanay mo. Wala nang inutil mong kuya. Wala na akong nagawa dahil sa sobrang takot ko sa tatay ko. Nakita ko ang mukha ng kapatid ko na galit ito at nakakuyom ang mga kamay nito. Nang matapos kong hugasan ang mga pinggan at linisin ang pinag-inuman nila sa sala, umakyat muli ako sa kwarto. Muli kong nakita ang kapatid ko at ngayon ay may sinasabi na ito. Bumaba ka at kunin mo ang kulay puting bote sa ilalim ng lababo. Sinunod ko ang sinabi nito at bumaba ako. Dahan-dahan ako sa aking pagbaba dahil natutulog na sina nanay at tatay. Nang marating ko ang kusina at nakita ko ang puting bote, nakita kong lason itong pamatay sa mga insekto. Ilagay mo sa natirang alak nila. Hindi ba masamang gagawin natin, kuya? Hindi masama. Sila ang masama. Sige na, gawin mo na. Kaya kinuha ko ang tirang alak sa lamesa at hinalo ko na ang lason at ibinalik ito sa lamesa. Matapos iyon, ay umakyat na kami ng kapatid ko. At habang nakahiga ako, ay kinekwentuhan niya ako sa mga nakita niya matapos siyang salpukan ng truck. Ayon sa kanya, marami daw katulad niya na biktima ng aksidente na nandito pa rin sa lupa at kasama namin pero piniling manatili sa lugar kung saan sila namatay. Pero nang tanungin ko ang kapatid ko kung bakit siya ay nandito sa bahay, lumingon lang ito sa malayo at sinabi niya sa akin na mas mahalaga daw ako sa kanya. Tapos nun ay pumikit na ako at natulog. Nagising ako sa pagsigaw na parang nahihirapang huminga at naghihingalo. Mabilis akong bumaba ng hagdan. Nakita kong nangingisay pa ang nanay at tatay ko habang bumubula ang kanilang mga bibig at tumitirik ang mga mata. Habang ang kapatid ko ay nakatayo lang sa harap nila at parang tuwang nanonood lang. Tapos na ang kalbaryo mo sa kanila. Wala nang magmamaltrato sa'yo. Imbis na malungkot dahil patay na si nanay at tatay, ay bahagya pa akong napangiti sa sinabi ng kapatid ko. Tama siya. Wala nang mananakit sa akin. Nagkunwari naman akong umiiyak habang sumisigaw at humihingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Kaya mabilis silang pumasok sa bahay at tinulungan nila ako. Wala nang nagawa pa ang doktor dahil bago ako sumigaw, 2 oras pa kaming naglaro ng kapatid ko para siguradong hindi na mabubuhay pa ang nanay at tatay namin. Matapos maiburol at mailibing ang nanay at tatay ko, dumating ang lola ko at siya na ang nag-alaga sa akin. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa kapatid ko at hanggang ngayon ay nasa funeraria pa rin ito. Mabilis namang inasikaso ng lola ko na makuha at maiburol ang kapatid ko at binigyan ng disenteng libing. Matapos mailibing ang kapatid ko, ay hindi ko na muli itong nakita pa. Habang nasa eskwelahan ako, ay may biglang bumatok sa akin, kaya napayuko ako. Ano, batang lampa? Wala ka ng kapatid na magtatanggol sa'yo. Si Juven ang batang laging kaaway ng kapatid ko. Yumuko na lang ako dahil hindi ko siya kayang labanan. Hoy bata, mabuti pa. Ibili mo ako ng palamig para naman hindi nag-iinit ang ulo ko sa'yo. Bilis na! Lampa! Sinunod ko ang iniutos nito sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa kantin. Patayin mo sila, kapatid. Napangiti ako dahil narinig kong muli ang boses ng kapatid ko. Tinungo ko muna ang banyo at naalala ko
na may ginagamit ang janitor namin na tulad ng laman ng puting bote na inilagay ko sa alak na ininom ng nanay at tatay ko. Nakangiti akong lumapit kay Joven at inabot ang palamig. Mga ilang minuto pa ay tumirik na rin ang mata nito habang bumubula ang bibig at nangingisay. Ako naman at ang kapatid ko ay naglalakad papalayo habang tumatawa. Magpasa hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang kapatid ko sa tuwing may nananakit sa akin. At dumarami na rin ang natulad sa nanay at tatay ko. Tuwang-tuwa akong makita habang nawawala ang buhay sa kanilang mga mata. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking kwento. Antingera.